Hello everyone! So kakahatid ko lang sa wife ko. And this is going to be a part series na talking vlog. And it's been a while since I vlogged. So parang nakakamiss din pala yung magsasalita ka sa camera, no? And so random. And hindi ko alam kung ano mga ikikwento ko sasabihin ko. Pero siguro ano na lang, in terms of driving, maganda siguro na yun yung topic natin, no? When you drive, ang dami dito talaga sa Laguna, ang daming mga sasakyan, ang daming mga motor, jeep, sala-sala, e-bike, bike, tao syempre. Tapos ang ano na lang, minsan alam mo, kung meron lang holy water dito sa sasakyan ko, sana na wash off na yung bibig ko sa kasabi ko ng mga bad words. Kasi grabe talaga, yung iba sumisingit and so, pero not to down to downplay or to down the riders, motorcycle riders, pero ang dami ko kasing bad experience sa mga riders. And yung mga riders na minsan tinamaan pa yung sa side mirror ko, tapos hindi man lang nag-apologize, dire-diretso pag pinusinahan mo siya. So nakakasama ng loob. So nangyayari, na-generalize natin yung idea na yung mga riders sasama. So but it's not the main topic of this video, but rather gusto kong pag-usapan na actually ngayon is on how to drive in a chaotic situation. Kasi most of the time may mga instances na sa pagdadrive natin parang lagi tayong galit, lagi tayong inis, pero alam nyo, sabi ko nga sa wife ko, hindi pwede na nagdadrive kang hindi alert, at saka hindi pwede yung nagdadrive ka tapos yung mainit yung ulo mo, so dapat chill ka lang. And also when you drive, you have to assume that everyone else is an idiot when you drive. Mga bobo, mga TANGA, diba? Yun yung mga isipin mo, kasi mas mabuti nang isipin mo or i-assume mo na ganun yung mga drivers sa kalsada kaysa i-assume mo na, ay kaya niya yan, mabait yan, pagbibigyan ako and so on. And second, when you drive, as much as possible, it is very important naming add-ons, no? Very important lang na dapat alam mo yung batas, yes, pero dapat alam mo kung hanggang saan, and hindi mo kailangang ipilit yung tama sa pagdadrive. By which, sabi din naman yun sa LTO actually, nung sa exam, wag na ipilit ang tama para maiwasan ang aberya. And so tama naman yun. Pero does it mean na kapag pinilit mo yung tama hero ka? Kasi syempre tama yun, yun yung dapat, diba? Tapos may gumawa ng mali. Ngayon kapag hindi mo ipinilit yung, or rather kapag pinilit mo yung mali yung thought no, na kapag pinagbigyan mo yung taong mali at hindi mo ipinush yung tama, is it pagkukonsente? Diba? Yun yung dun yun yung idea dun eh. Kinokonsente mo ba yung tao na okay, gagawa ko to, pero may iba namang thinking na hanggat hindi to nagagawa sa kanya, wala siya nakaka-encounter na tao na kumokorek sa mali niya, hindi siya matututo, diba? Diba ganun yung idea? So andun tayo sa silver lining. Okay, thin line or fine line ng correctness and righteousness and ang dami na sinabi. Pero you get my point siguro, diba? Na kunyari si Pedro, nakalagay dyan bawal mag counterflow, pero ginawa ni Pedro, nag counterflow siya. Ngayon yung mga pasalubong sa kanya,
syempre, ang gagawin niya, yung mga idea na wag na ipilit yung tama, iiwasan na lang nila. Diba? Pero, kapag naka-encounter siya ng isang driver na talagang ipipilit yung tama, ay, wag mong gawin yan. Kasi mali yan. Hindi ka dapat kinukonsinte. Hahasilin siya sa gagawin. Aatras siya. Syempre, hindi siya makaka-push through dun sa ginawa niyang sa ginawa niyang kalokohan, 'di ba? Pero ang mangyayari kasi doon sa kalsada, ang naaberya hindi naman yung gumawa ng mali at saka hindi naman yung kino-correct yung mali o yung nagko-correct ng mali, but rather ang naaberya doon is yung mga other drivers. Siguro para sa akin, it depends upon the situation. So kung ipit sa traffic, yun na sila, 'di ba? Kung ipit sa traffic, daming mga sasakyan, and so siguro hindi na dapat ipilit yung tama. Kasi 'di ba, magkukos lang lalo ng chaos, magkukos lang lalo ng problema. Pero kung ang situation ay maluwag naman, tapos hindi naman problema wala naman masyadong sasakyan, okay naman, tapos may gumawa ng mali, pinipilit niya yung mali, pero syempre, tapos ikaw na-encounter mo, gusto mo i-correct yung tao, pwede naman yun, di ba? So depends upon the situation din talaga. So hindi siya yung nag-a-apply in every situation. Ngayon naman, meron namang issue dyan or problema na baka mamay ma-encounter mo yung barumbado pala, diba? Mayroong baril, mayroong pang hampas. So kapag pinilit mo yung tama, magagalit sa iyo, bakit mo ginaganto to? Diba? Pag pinilit mo yung tama, ikaw pa yung mapapahamak. So mag-iingat talaga tayo. Siguro yun yung general na dun, no? Una, kaya siya ginawa na as part ni LTO na wag na ipilit yung tama na. Kasi una, baka mapahamak ka, baka mamaya kasi hindi okay yung tao, and so on. Pangalawa, baka makaaberya ka ng ibang tao. Siguro yun yung reason lang, di ba? I don't know. Let me know in the comment section kung ano ba yung dapat. At kayo ba, pag nagda-drive kayo, ano yung mga situation na nangyayari kapag may mga ganong instances? Kasi ako, mapagbigay ako na driver kapag may dumadaan sa harapan ko, papadaanin ko. Kaya kanina, di ba, nagpadaan ako. Pero may mga time na, syempre pag nagmamadali ka, hindi mo rin naman may iwasan. So, ayun. Ay, dito talaga sa Laguna, may mga time na ang luwag ng kalsada, ang luwag ng pero sa National Highway dito, ako, yan. O, di ba, nagpadaan ako ng nakamotor. Minsan nakakatuwa yung mga nagge-gesture na nakamotor na. Okay, ganyan. Kasi yun sign of respect, 'di ba? Sign of respect yun eh. Pero alam niyo, sa situation ng traffic natin or sa minsan iniisip ko ngayon, urban planning talaga naging problema sa Philippines. Lalo na pinagsiksikan lahat ng mga businesses, lahat ng mga lugar sa sa isang place lang. Eh syempre nandun lahat ng tao eh. Ayaw na lumayo, 'di ba? Pero minsan urban planning talaga. Unlike sa ibang bansa, ang ganda talaga, ang luluwag ng mga kalsada. I've been to Taiwan, well, courtesy of my parents then before, then nagpunta din kami ng kami ng wife ko na nag-celebrate kami ng birthday na doon. So Taiwan talaga, promise. I've been to Taiwan, Hong Kong, Macau, Singapore, and saan pa ba? Yun lang ba? Malaysia, then mga cross-bordering countries naman. Pero alam mo, hindi pa ako masyado nakapag-expert dito sa Philippines. Ang pinakamalayo ko yata Zambales o Baguio. Di ko alam kung ano mas malayo, Baguio o Zambales, so not sure lang. Pero the thought of it, ang ganda lang na sarap siguro mag-explore, no? Kayo ba, ano yung pinaka na-explore nyo na sa Philippines? Ano yung mga nabisita nyo na? Kasi parang ang saya yata na
mag-explore, no? But tapos nakikita ko actually, mahilig ako manood ng mga start-up na YouTube vloggers, na YouTube travel vloggers na nag-explore sa Philippines. Tapos makikita mo, hala, meron palang ganito sa Pilipinas. Like last night, merong vlogger na taga-Australia, Adele something yung name. Then nagulat ako, 3 days in Manila. Tapos she is very Aussie, yung pag ano niya, hindi Ozzy Osbourne na. Pero yung pagsalitaan niya, I would like to drink some wine. Ganun, basta ganun yung accent niya, very Australian. Very nice. Ngayon, nung nakita ko, 3 days siya in Manila. So BGC, Makati, and basta dun lang naman yata siya. So nag-i-stay sila sa BGC. Tapos pag nakita ko, ang ganda kasi ng mga shots niya, ang galing ng cinematography niya. Tapos grabe, parang inisip ko, meron palang ganito sa Makati, meron palang ganito na nakatago, and so yung mga mahirap hanapin nasa loob ng Makati. Ulat ako nun. So sabi ko, pwede pala namin bisitahin ng wife ko yun, kaya ng parents ko, diba? Family ko. So sabi ko, ang dami palang may explore sa Pilipinas. Tapos meron ako napanood naman, yung vlogger is Korean, tapos nasa Philippines siya. Tapos ang travel niya, nagulat ako kasi nag-commute lang siya. Ako, never pa ako nag-commute papuntang Tagaytay. Kasi ako, ever since, kasama parents ko, syempre, nagda-drive kami papuntang Tagaytay. Syempre, magastos yun. Gas, toll gate, diba? Pero gulat ako, mayroon palang bus sa may PTEX papuntang Tagaytay. Tapos pinuntahan niya lang, nag-commute lang. Isipin mo yun, ako, I've been living in this planet for 33 years. Never ko ginawa mag-commute sa Tagaytay. Kasi naisip, nakakatakot. Kaya kung isipin mo naman, kung nag-travel ka, meron kami pinuntahan, alam niyo yung sa Meteor Garden, yung palabas sa Meteor Garden, of course. Ngayon, sa Meteor Garden, merong silang school, diba? So pinunta namin ng wife, sobrang layo niya sa Taipei, which is yun yung central ng yun yung capital ng Taiwan, si Taipei. Diyos ko po, ang layo, halos 3 oras na biyahe, nag-commute lang kami, bus and then train. Tapos naisip ko, bakit hindi ko gawin yun dito sa amin? What's the difference, diba? Siguro yung hassle lang sa commute, yung init and so on. So ngayon yung mga instances na pag-travel mo talaga, masaya din talaga. So baka mag-visit ako. Ang dami natin pag-usapan, no? Dito pa lang, sa driving pa lang, and sa travel. Planning nga kami nung wife ko na mag-Hong Kong. So sana makapag-Hong Kong kami this coming February. Siguro birthday gift ko na sa kanya rin ulit yun. Yan. And bago yun, mag-aanib kami on December. And galit na si Kuya. Ay, kasi mamaya yun, balik tayo sa driving, no? Minsan, di ba may mga instances na ang nagpapatraffic yung mga enforcer. Pero kapag buhol-buhol yung traffic, tapos walang, di ba may mga ganun mga instances na pag traffic, di ba, iniisip natin, ako baka may enforcer kaya nagta-traffic. May nagta-traffic kaya nagta-traffic, di ba? Tapos pag wala namang kunyari traffic, tapos walang enforcer na nandyan, kasi isipin natin na, hala, bakit walang enforcer? Ano ba yan? Napaka-irresponsible. Alam mo, hindi na masatisfy yung mga Pilipino. Hindi na nila ano yung mga sarili nila, di ba? Pero ayun nga, ay lapit-lapit na ako sa amin. At ito yung beauty of yung pagbukod namin from our families. Ever since we got married, sabi ko, bubukod tayo. Tapos nakahanap kami dito somewhere in Laguna. Tapos ang galing lang kasi when
we found the apartment. Ang lapit niya lang. Pagka, kagaya, papasok ako. Pasok ako, 5-minute walk lang from our apartment, labas ng village. Tapos, andyan na. Ito na yung sakayan. Pwede na ako magsumakay dito sa along the road. Tapos dire-diretso na ako. Ganun ka-convenient yung nahanap namin na apartment. Kaya nakakatuwa din. So ganyan ako mag-drive, guys. Kasi isip ko, syempre gusto nilang tumawid, gusto nila ayan. So minus the dead air. Okay na yan, wala na akong so lapit na ako sa amin. Ang sarap na sa feeling naman. Parang may kakwentuhan ako, no? Ayan, tingin na tayo. May kakwentuhan ako sa pagdadrive, no? Kasi madalas tahimik lang ako. Minsan boredom talaga eh. Boredom talaga yung tsaka para maiwasan ko din mag-reels. Kasi yun yung sinasabi ko sa wife ko na iwasan na natin yung pagpo-phone and so on. Ako, parang ayoko na kasi yung matutok ako sa reels. Parang naluluto yung utak ko. Pero alam nyo yung binawasan ko talaga yung paggamit ko ng phone when it comes to panonood ng reels, panonood ng mga videos. Ano siya, parang nakatulong siya in the way I think. Mas nagkaroon ako ng space sa utak ko. Parang ganun. Yeah. So, andito na ako sa amin. And thank you guys for listening. And I'll see you in the next vlog for any random thoughts. Pero mainly na pag-usapan natin ngayon dito is driving, traveling, and ano pa ba? Actually lang naman. Ayan. So I'll see you around. Thanks for watching.